Ay, sa mga nakapanood at nakasubaybay, o kung hindi man, matapos ang State of the Nation Address sa SONA ng Pangulo, ay nagulat ho ba kayo dito sa naging anunsyo ni Pangulong Marcos Jr. na talagang napapanahon na raw, dumating na raw ang panahon na makakasuhan ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Ako ho, mga kababayan, hindi na ako nagulat kasi nung Biyernes nung inanunsyo ho ng Office of the Ombudsman yung rekomendasyon po ng Special of Panel of Prosecutors o Investigators, ito yung panel of investigators, ay inirekomenda pa lang ho na kasuhan ng plunder, bribery at graft at iba pa, no? Itong si dating House Speaker Martin Romualdez. At ito ho ngayon, mga kababayan, na linawin ho natin na hindi pa ho ito didiretso sa Sandigan Bayan para maglabas po ng warrant of arrest at agad na makulong ito pong dating speaker. Kundi, ito ay sa ilalim pa ho sa preliminary investigation. O, yun ho ang maliwanag ho, Baka magulat ho kayo, bakit hindi pa inaaresto itong si Romualdez? Hindi pa ho kasi sa preliminary investigation, pwede pa ho ma-dismiss yan, yung kasong yan. Kaya hindi pa tayo nakakasiguro, mga kababayan. Pero sa talumpati ng Pangulo sa kanyang SONA, ito ay eksaktong binabanggit niya na sabi niya ay meron ng mga unang nakasuhan at nakulong. Mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mababatas at dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghahain ng patong-patong na kaso sa dating speaker. At sabi niya, masakit man sa akin ito, ngunit kailangan natin gawin ng tama. So yun po ang binabanggit ni Pangulong Marcos Jr. At sabi ho niya ay hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. So habang binabanggit ho ni Pangulong Marcos Jr., yung sabi ho dating speaker, parang tahimik po yung mga kaalyado ni Romualdez, Speaker Romualdez, dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. At alam naman natin, bukod sa mga kaalyado, talagang yung mga sinasabing di umunay nakinabang, di po ba? Pero dito ho, mga kababayan, ay nakatitiyak ho kaya tayo. Kasi ang isa ho sa aking komentaryo rito, bakit kinakailangan pang i-anunsyo? Dapat tahimik na na pinaimbestigahan, pinakasuhan at agad na ipinakulong. Dito inihabol lang ho, mga kababayan lumilitaw ho, mga kababayan. Ako, ang perception ho at ng ilan pa nating kababayan, parang minadali at inihabol lang para meron pong magkaroon po ng sabihin natin na laman yung SONA ni Pangulong Marcos Jr. Biro mo magit isang taon na itong mga aligasyon na ito, mga kababayan, ang pinakamainam mo sana na ginawa, yun ho, talagang tahimik na na kanyang sinabi. Ito, para po sa mga hindi po nakapanood sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr., humango tayo dito po sa kanyang talumpati. Patungkol rito kay Martin Romualdez at mapapanood nyo ho na walang kaimik-imik po yung mga kongresista. Di po ba? At siyempre mga kaalyado ho ng dating speaker. Ito, panoorin nyo, mga kababayan, yung bahagi po ng, maikli lang ho ito ng talumpati ni Pangulong Marcos Jr. na kung saan ay kanyang inanunsyo na parating na raw po yung patong-patong na kaso sa dating speaker. Ito, panoorin nyo si Pangulong Marcos Jr. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman,
ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. O, yan po, napakinggan nyo ho mga kababayan. Pero ako po ay nagtataka. Bakit hindi ho binanggit yung pangalan mismo? Kasi ang sabi niya lang ho, dating speaker. Yun lang ho, no? Patong-patong na kaso sa dating speaker. Hindi lang sinabi, dating speaker Martin Romualdez. Wala po, hindi mo binanggit eh. Kaya nga nagkakabiroon nga eh. Sino ba dating speaker yan? Si Alan Peter Cayetano na dating speaker na iniimbestigahan. Sino ba yan dating speaker? So, ganun nagkakabiroon. Dapat tinumbok. Bagamat alam naman natin kung sino pong dating speaker ang sinasabing dawit dito po sa di umano'y flood control scam na ito. At siyempre, yung anunsyo rin po sa ombudsman noong nakaraang Biyernes na nagrekomenda na po yung special panel na mga investigador diyan po sa ombudsman. Pero dito ho mga kababayan ay nagulat din ho ako sa naging reaksyon ni dating Speaker Romualdez. Ang sabi niya ito babasahin ko yung eksaktong yung eksaktong statement ni Speaker Romualdez. Ayan ho mga kababayan. Sabi niya ay masakit man ito sa aming pamilya. Iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. At sabi ho niya, sang-ayon ako sa gagawin natin ang tama. Sang-ayon daw siya na gawin natin ang tama. Ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaan ng ebidensya ang magsalita. Nanindigan akong wala akong ginawang anumang labag sa batas at handa akong patunayan ito. Maraming salamat. Statement po ni late Representative Martin Romualdez kaugnay ng naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA. So dito ho mga kababayan, parang medyo malambot pa ho at sabihin natin malamig at mabait pa ho itong statement ni dating Speaker Romualdez at hindi natin alam kung bakit. Dahil sa, alam nyo ho, kung ikukumpara ho natin sa nakaraan, meron ho akong ito ho, nasulat ko ho yun eh. Nung inanunsyo ng Pangulo na naaresto na itong si Zaldico, di ba? At sabi naman ng DILG, mga 1 linggo, 2 linggo, ibabalik na dito sa Pilipinas. Biglang naglabas ho ng statement eh. Ito hong si dating Speaker Romualdez, sabi niya. Kasi bigla nang umugong noon na nako, pag nakabalik na si Zaldico dito sa Pilipinas ay siguradong ikakanta na yan itong si dating Speaker Romualdez at ididiin na yan. So maaring siya na ang ituturo na talagang nag-iisang mastermind dito po mga kababayan. Sabi niya ay ito ho, I will not allow myself to be turned into the scapegoat. So the others who are actually accountable can walk away clean. Yun ang sabi ho niya. So hindi raw siya papayag na gawing scapegoat. At sabi niya, if this is a political play to push me out and close the story, and sabi niya ho, tarnishing my name and my reputation, then I am telling sabi niya, everyone, I am telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for the others, for the other people's corruption. Ayan ho, binabanggit ni Speaker Romualdez. Noon ho yan, noong umpisa. Pero ngayon, kung ikukumpara na ho natin ngayon, ay parang masyadong biglang naging malumanay at mabait. Yun ho mga kababayan. So,
Well, dito ho mga kababayan ay lumilitaw na ewan lang ho natin, no? Ako naman ang ah, argumento ko rito sana pinakamainam mo talagang ang bigla na lang na kinasuhan na lang ho, di po ba? At wala na hong kemik o kung ano man, no? Ang pinaka-importante sana hindi na dapat inaanunsyo kasuhan kagad at ipaaresto. At bakit napakahaba ng investigasyon? Ako, pinagtataka ko lang ho mga kababayan. Kasi nung pumutok ho yung issue na sa flood control noong nakarang SONA ni Pangulong Marcos Jr. noong 2025, tapos binuksan nila yung website na yung isumbong mo sa Pangulo, ang dami na ho ng mga nagsilabasan na mga ebidensya at nagtuturo ho mga kababayan na kasama ho ito, no? Di umano, itong si Speaker Romualdez at yung matatandaan nyo ho ng lumutang yung si Orly Gutesa, dating sundalo ho, no? Ng Philippine Marines na isa po sa mga bodyguard o sa security po ni Zaldico. Di ba? Ang chairman pa ho noon si Senator Marcoleta, lumabas na ho kagad yan, idinitali ho yung mga sinasabing pagdi-deliver daw po ng pera sa mga mali-maleta. Ang tawag nga ho sa diyan ho basura. Di po ba yung kanilang pinaka may code ho. Pero bakit noon ho ay hindi ho kagad na nabigyan ng pansin yon. Tapos ngayon lumilitaw ho rito sa pahayag ng special panel of investigators ay kanilang kinuha ho mga kababayan hango rin po sa mga testimonya at pahayag, aligasyon ng 18 ex-Marines at maging itong si Orly Gutesa. Meron din pala, doon din pala sila pupunta mga kababayan. Ang tagal na ho yan, pumutok ho noong isang taon pa ho sa Senado ng, di ba, pagpasok lang ho ng, ng 20th Congress, tapos si Senator Marcoleta ho ang naging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, pumutok ka agad itong si Orly Gutesa. So, idinitalye. So, tumagal ng tumagal, tapos nung malapit na ho ngayon ng SONA ng Pangulo, biglang inilabas po yung rekomendasyon. Yun din pala ang pagbabasihan, mga kababayan. So, napaka-tindi ho, no? Ewan lang ho natin kung bakit nangyari. Siguro para isalba muli si Pangulong Marcos Jr. dito po sa talagang siya po'y sinisingil po ng taong bayan dito rin ho sa issue po ng flood control. Tapos, kung inyo pong mapapanood, ako nakita ko ho mismo sa television, yung inaakusahan ho, malinaw ho, na inaakusahan nasa affidavit po ni yung si District Engineer Henry Alcantara, na ang sinasabi niya ay, eto senador ho, ito tinutukoy natin, na siya raw mismo nag-deliver ng pera sa senador. Nasaan na ang kaso nun? Dahil ba sa lumipat na sa administrasyon, diyan po sa Senado, sa kaalyado. Ang liwanag ho mga kababayan yun ho, hindi po binago yung hindi naman binago yung affidavit Maliwanag ho na sinasabi, siya mismo, so may personal na kaalaman, personal knowledge na siya ho mismo ang nag-deliver ng pera dito po sa senador na ito. Pero hanggang ngayon, natutulog pa rin ang kaso. Yun ho. Tapos sa isa pa ho, di ba, may pahayag itong si Yusek Bernardo, yung isa pang senador na di umano, ay nag-deliver daw doon po ng maleta. Hanggang ngayon mga kawawan, pati yung 18 ex-Marines, meron pong aligasyon Di po ba? Ang tinutukoy natin, sa affidavit naman ito, makikita niyo naman kay Henry Alcantara, di ba? Kay Senator Joel Villanueva. Di umano, nag-deliver sa kanya ng pera. Sa kanyang rest house, di ba? Tapos kay Senator Chis Escudero, sabi ho ng 18 ex-Marines, ay nag-deliver di umano sa bahay ni Senator Chis. Nasaan na ho ang kasong yan, di ba? Bagamat sa pinakahuling press con ni Ombudsman Boying Rimulya, tuloy-tuloy pa rin naman daw po ang investigasyon. Pero bakit tumatagal? Kasi alam nyo ho, mga kababayan, habang tumatagal itong
resulta ng investigasyon ay talagang lalong nababawasan po yung tiwala ng publiko sa ating pamahalaan at sa ating hustisya, di po ba? Dapat ho ay madaliin naman. Talagang, di ba? Kay kaalyado ka man o hindi, alam niyo ho kung kahit na lumipat daw sila, talagang kinasuhan at ipinakulong itong sina Villanueva at Escudero. Palagay ko, maaring mabura po yung ilan pong mga reserbasyon ng ating mga kababayan dito po kay Pangulong Marcos Jr. At itong si dating Speaker Romualdez, kung talaga makukulong, baka po pwedeng kumalma na po yung taong bayan, di po ba, dito sa flood control issue na ito. Ngayon, panahon po ng tag-ulan, alam nyo, konting kibot ho kahit gutter deep lang ho mga kababayan, mababaw-babaw pa ho yan, passable pa sa mga uri ng sasakyan, nagagalit na ho yung tao lalo na yung mga matataas, may mga lugar ho sa ibang mga probinsya, sa Ilocos, sa Davao, sa iba pang mga probinsya, talaga ang tataas po ng tubig baha. So talagang muling nananariwa ito hong issue po ng flood control. Yun lang naman ho mga kababayan. Sana, hindi na kinakailangan i-anunsyo di po ba? Na malapit ng kasuhan. Mas maganda sana nakasuhan bago ang SONA. Di po ba? Parang kayo ho, ano bang sa tingin nyo? Parang inihabol lang, di po ba? Ang persepsyon ho ng lahat, mukhang inihabol lang yung kaso para may masabi sa SONA. Di po ba? Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at kaugnay ng SONA ng Pangulo na kung saan at isa nga po sa binabanggit ho niya ay ito hong nalalapit na raw po na pagkasampa ng patong na kaso laban po sa dating speaker. Hindi ho binanggit ang pangalan dating speaker. Pero siyempre yan po tumutugon sa pangalang Martin Romualdez, base na rin po sa naging anunsyo ng ombudsman noong nakaraang Biyernes ay nag-recommenda na po para po sa preliminary investigation na kasuhan ng plunder ito hong si dating speaker Martin Romualdez. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at again din po yung aking Facebook page ka Eli Saludar at Eli Saludar, pakisubaybayan nyo rin po at paki-follow. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.